Hi, good day guys. Salut, bonsoir, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Je m'appelle Mako TV. Il s'écrit M-A-K-O-TV. Mako TV. Je viens des Philippines. Je travaille Canada. So guys, ang pag-uusapan natin is ngayon is tungkol dito sa big changes na naman, no? Tungkol dito sa SOWP or Spouse Open Work Permit or Open Work Permit. So napakadaming changes na naman po yung nangyayari dito sa Canada, no? Hindi pa tayo pumupunta sa Canada pero sobrang dami na naman agad na changes at implementation sa kanilang mga rules. So ano nga ba ito? Ano nga ba yung mga eligible dito at sino ba yung mga apektado? Unang-una kami, mga temporary foreign workers, ang mga apektado at yung mga student pathway, no? So, yung sa student po, apektado sila dahil ito nga, meron na eligibility requirements kung sino yung makakapag-required lang ng ganitong program is yung may mga master's program or yung may mga 16 months durations ng kanilang pag-aaral. So, napakahirap po para sa isang estudyante dito, lalong-lalo na yung sa mga ongoing na sa mga classes nila, no, na hindi kabilang dito sa programs yung mga kanilang mga pinag-aaralan. So, makikita nyo po dito sa right sides po kung ano yung mga programs na mga masteral na dapat yung kunin para sa ganon is eligible kayo sa pagkuha ng inyong mga spouse. So, sa mga temporary foreign workers naman po, is apektado rin kami dahil may mga eligible din po na na required. Tulad na lang po ng tier 0 and 1. For sure po, yung mga tier 0 and 1 is stable na po yan. Sure safe na po kayo dyan po yan po yung mga skills nyo or dyan po yung mga tier nyo. Pero kapag nasa 2 or 3 kayo, meron lang po dito mga optional or meron silang mga eligible skills lamang po na required para dito sa open work permit. Ipapakita ko po sa inyo sa monitor ko kung ano po ibig sabihin ng mga tier 1, tier 2, tier 3 at sino po yung mga eligible sa mga skills na pwedeng magdala sa kanilang mga spouses. You can see on my screen guys, no? Ito yung sinasabi kong SOWP or yung Spouse Open Work Permit. Ano nga ba yung Spouse Open Work Permit? Ito po yung it allows your spouse or common law partner to accept any job within any employer. So ibig sabihin po niyan guys, kung yung principal po, kayo po is high skilled or yung student permit nyo is qualified for a master degree or 16 months duration siya, ayan po, eligible po yung mga spouses nyo po na mag-accept ng mga any jobs nga po at hindi na po nila kailangan ng mga job offer or any work permit. Basta po yung principal is eligible po sa ganitong criteria. So guys, etong i-implement nila tong batas na ito this January 21, 2025, no? So ang dami talaga naapektuhan sa mga student at temporary foreign workers. So pag-usapan nga natin guys kung ano po ba yung eligible or yung requirements na kailangan sa principal para ma-achieve po natin yung ganitong eligibility, no? So unang-una po, ito, meron po dapat tayong you have one of the following: valid work permit, an approval for a work permit that hasn't been issued yet, so unauthorized without or work permit. Your work permit authorized work must be valid for at least 16 months. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Your leaving plan to live in Canada while working. You're employed or will be employed either any high-skilled occupation at the training, education, experience, and responsibility. Yan po yung tinatawag nating tier para po dun sa hindi nakakaalam po, no? Ang ibig sabihin po ng tier is yung training, education, experience, and responsibilities. Yan po yung tier 1 and up to tier 5 po. So kung kayo po ay high-skilled worker, yan po, eligible po kayo na makakuha ng OWP para po sa inyong mga process. So ang next natin talakayin guys, natin bago yung tier 1, tier 0 and mga skill nila kung saan ba tayo categories belong, no? Ito guys, tignan natin dito sa screen. Ipakita ko sa inyo guys yung selected high-skilled occupations in tier 2.
So napakarami po na ito ng tier 2, no? Ito po, kinopy-paste ko na lang po lahat ng ito para at least po mas madali po sa ating maintindihan po para dun po sa mga gustong pumunta sa Canada po na gusto nila makita kung ano nga bang tier number sila at anong NOC code nila, no? Para po dun sa mga gustong magpunta sa Canada. So dito po sa screen, hanapin po natin or isa-isahin natin, guys, yung mga tier 2 skill. Ano pa itong mga to? Ito po, katulad nito, meron tayong chemical technologies, technician, geological and mineral, meron tayong biological technologies, agricultural and fish. Hindi ko na siya babasahin, guys, ng diretso para mabilis na kasi napakarami na ito eh. Ayan, yung meron pa tayong conservation and fishery, landscape, architectural, industrial designer, drafting, land surveyor, technical, computer network. I think most of the skilled guys, I think yung sa technical occupations and computer network, I think doon marami tayo niyan, no? Pero doon sa other, I think parang wala masyado. Pero more on computer network and applications, I think marami tayong IT. Then engineers, yung mga quantity surveyors, yung mga galing sa Middle East, no? For sure, yan yung mga yon. So makikita nyo dito, next natin. So meron pa tayong mechanical engineering, industrial engineering, construction estimator. Yan nga po yung sinasabi ko sa inyo, yung mga galing Middle East, karamihan po, no? Yan po yung nagiging trabaho nila sa Canada. Electrical, electronics, electronic service, aircraft, optician, license, paramedical, respiratory, animal health. Ito, basta-basahin nyo na lang po isa-isa. Dental hygienist, dental technologies, medical laboratory, cardiology. So, next po natin. So, napakarami po. Hanapin nyo na lang po or screenshot nyo na lang po kung saan po yung skills nyo dito. Kasi talagang kung isa-isa ko ito, abutin po tayo dito. No? Ang tier 2 po ang pinakamarami, no? Kaysa sa tier 3. So, ito po, meron pa po tayong ulit po ito, pharmacy, other medical, traditional Chinese, massage therapies, contractors, so contractor and supervisor. Ayan po, contractor and supervisor. So, sa tingin ko, meron ako nakita dito eh. Then, ito nga po. Ito, para sa mga skilled na, na welder. Meron tayong, nandito po yung tier natin kung hinahanap nyo. No? Meron po tayong plumber, meron tayong carpenters. Ayan. So, nandito po lahat, guys, ng mga gusto natin hanapin. Or, i-search nyo lang sa IRCC. Search nyo lang Google, guys. Tapos, correct nyo NOC kung anong NOC number kayo at anong tier number kayo. Or, pwede nyo rin naman tanongin sa mga HR nyo. Yun nga lang, yung iba, hindi nila alam kung kayo magugulat kasi minsan daw hindi nila alam kung ano yung NOC or yung tier number nyo. So, kayo pa lamang po dapat alam nyo na para kung gusto nyo po ng may magandang pathway kayo, umpisa pa lang po is dito pa lang isalam na natin, di ba? So, ayan, napag-usapan na natin what's the meaning of tier. Ayan, training, education, experience, and responsibility. Yan, ito yung tier 3, no? Occupation that usually required, a college diploma, apprenticeship training or less than 2 years, more than 6 months of job training. Ito po yung mga tier 3. Ito po, tier 2 naman po tayo, no? Ito po yung dental assistant and dental laboratory, medical laboratory, nurse aid, pharmacy, technical, other assisting, elementary and secondary, operations member, athletes, coaches, concrete, tile setter. Ito po guys, screenshot nyo na lang po guys para makita nyo or search nyo po sa Google IRCC yung NOC number ninyo. Ayan po. Ayan guys, screenshot nyo na lang po guys. And that's the video for today guys. No? Maraming salamat po ulit dun sa bago nating mga subscriber. I hope na madagdagan pa po yung subscriber ko. Nang sa gano'n naman po is ma-motivate pa ako na gumawa ng mga ganitong klaseng video. Disclaimer lang po guys, no, hindi po ako professional immigration or consultant po. Ito lamang po isa mga nababalitaan ko sa experience ko. Sinishare ko lamang po para maging awareness po dun sa mga papunta pa lamang po ng Canada katulad ko. Para dito pa lamang po sa Pilipinas is aware na po tayo dun sa mga sitwasyon natin pagdating natin ng Canada. So maraming salamat po. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat.
Asiento, Canada. 비가 오나 봐 들리는 방울들이 땅에 떨어지는 소리 저는